complete surrender. Ibig sabihin, ang pagsunod sa ating Panginoon Kristo ay nangangailangan ng pagbitaw sa mga personal na ambisyon, pagnanasa, at anumang bagay na nakaka-empluwensya sa ating mga desisyon sa Kanya. So ano pa ang sinasabi sa banal na kasulatan? Ito yung sinasabi sa Luke chapter 9 verse 23. Whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross daily and follow me, sabi ng Panginoon. Ito yung sinasabi na deny themselves. So, ibig sabihin, ito yung itanggi natin ang ating sariling pagnanasa, makasariling mga gusto. Ito ay nasasangkot sa pagtanggal ng makasariling pagnanasa at ganap na magpasakop lamang sa kalooban ng Diyos. So ito yung sinasabi na tanggihan natin ang ating sarili, na ibig sabihin, ang kalooban lamang ng Diyos ang maganap sa atin. So ito yung pasanin. Ang ating krus araw-araw, ito ay sumisimbolo sa handang tiisin ang mga hamon, sakripisyo o kahit na pagdurusa alang-alang lamang sa pananampalataya natin sa ating Panginoon Kristo. Ang araw-araw na aspeto na nagbibigay diin na ito ay isang patuloy na pangako. Ito yung sinasabi ng Panginoon na follow Him. Kailangan sundin natin ng Panginoon. Ang paglakad sa mga ay yapak ng ating Panginoon Kristo ay nangangahulugan ng pagsunod sa Kanyang mga turo, Kanyang pag-ibig, at Kanyang paraan ng pamumuhay. So ito yung nais ng Panginoon, yung Kanyang paraan. So kaya nga sinasabi niya rito, kahit na nangangailangan ito ng tiyaga at pananampalataya. So kaya nga ang pagsunod bilang mga mananampalataya, hinahamon tayo ng panawagang ito na ang mga mananampalataya ay unahin ang ating relasyon sa Diyos, sa ating Panginoon Kristo, higit sa lahat. Yakapin ang buhay ng pananampalataya na sinasabi sa banal na kasulatan, pagpapakumbaba at pagsuko sa ating mga sariling ambisyon, ating mga sariling pagnanasa. Tulad na lamang sa halimbawa ng the disciple, ito yung tulad ni na Pedro, Santiago at John, ay iniwan kaagad ang kanilang lambat upang sundin ang Panginoon Kristo nang tawagin ng Panginoon Kristo sila. Mababasa natin yan sa Mateo chapter 4 verse 18 to 22. Basahin nyo na lamang po. Ito yung isang isa ay sinabi na, halika kayong sumunod sa akin, sabi ng Panginoon Kristo, at ipapadala kitang mangingisda ng mga tao. So kaagad nilang iniwan ang kanilang mga lambat. Mababasa natin yan sa verse 20. At sumunod sa Panginoon Kristo. So ito yung kapangyarihan, ang kanyang kapangyarihang simpleng ngunit makapangyarihang panawagan na sumunod sa Panginoon Kristo ay nagbibigay diin sa kanyang otoridad sa pagbabagong layunin sa pagiging disipulo, ang pagiging mga mangingisda ng mga tao. Immediate response, ito yung tugon, agarang tugon nila. Ang magkapatid na mag-asawa, Pedro at Andres, Santiago at John, ay iniwanan ng kanilang mga kabuhayan at pamilya ng walang pag-aalinlangan na nagpapakita ng kanilang kahandaang unahin ang Panginoon Kristo sa lahat ng bagay. Kaya nga sinasabi pa, ito yung sinasabi na, at pagdakay iniwan nila ang bangka at ang kanilang ama at sumunod sa Panginoon Kristo. So ito yung sacrificial obedience. Ang kanilang mga aksyon ay sumasalamin sa puso ng tunay na pagka-disciple, pagtitiwala sa ating Panginoon Kristo, at ang pagiging handang isuko ang mga personal na plano para sa misyon ng Panginoong Jesucristo. Ito yung nagpapaalala sa bawat mananampalataya ng kahalagahan ng pagtugon sa tawag ng Diyos ng may pananampalataya
at pagka-apurahan, immediate pagyakap sa mga misyon ng pagbabahagi ng kanyang pagmamahal at mensahe sa iba. So,